Kung gusto mong malaman kung sino ang mga Pilipinong atleta na nagsimula sa wala, na lumaki sa kahirapan, na walang siguradong kinabukasan at ngayon ay nakatayo sa tuktok ng tagumpay, may sariling negosyo, may sariling bahay, may sariling sasakyan. Ito ang listahan para sa iyo. 10 PBA players, 10 kwento ng kahirapan, 10 kwento ng tagumpay. Pero narito ang bagay na hindi alam ng karamihan. Hindi lang sila naging mayaman dahil sa basketball. Dahil ang tunay na kwento ng bawat isa sa kanila ay hindi nagsisimula sa isang basketball court. Nagsisimula ito sa mga kalye ng Tondo, sa mga probinsya ng Visayas at Mindanao, sa mga pamilyang walang mapagkukunan ng pagkain, sa mga batang nagtatrabaho bago pa man magsimula ang klase, na naging mga icon ng Philippine basketball. At ngayon, sasabihin ko sa iyo ang bawat isa sa kanilang mga kwento. Number 10. Alvin Patrimonio. Kung pag-uusapan natin ang mga pinakasikat na PBA players sa kasaysayan ng Pilipinas, ang pangalan ni Alvin Patrimonio ay laging nasa listahan. Ang dating star player ng Pure Foods at isa sa mga pinaka-iconic na manlalaro sa kasaysayan ng PBA. Pero bago pa man siya naging sikat, si Alvin ay lumaki sa isang simpleng pamilya. Pero kahit lumaki sa kahirapan, si Alvin ay hindi nagpabaya sa kanyang talento. Ginamit niya ang basketball bilang daan palabas sa kahirapan at naging isa sa mga pinaka-respected na manlalaro sa kasaysayan ng PBA. At ngayon, si Alvin Patrimonio ay hindi lang kilala bilang isang dating basketball star. Siya ay isang matagumpay na negosyante at isa sa mga pinaka-aktibong dating PBA players sa mundo ng negosyo. Ang kanyang mga ari-arian at negosyo ay nagpapatunay na ang basketball ay naging pundasyon ng isang mas malaking tagumpay sa labas ng court. Number 9. Vergel Meneses. Ang pangalan ni Vergel Meneses ay kilala sa buong Pilipinas, hindi lang bilang isang dating PBA player, kundi bilang isang taong nagpakita na ang tagumpay ay hindi lang natatamo sa loob ng basketball court. Si Vergel ay lumaki sa isang mahirap na pamilya at ang basketball ang naging kanyang tiket palabas sa kahirapan. Pero ang pinakakilala si Vergel ngayon ay hindi dahil sa kanyang mga championship rings, kundi dahil sa kanyang matagumpay na karera sa politika at sa kanyang mga negosyo na patuloy na lumalago. Mula sa isang batang lumaki sa kahirapan, si Vergel Meneses ay naging isang public servant at isang negosyante na patuloy na naglilingkod sa kanyang komunidad. Ang kanyang kwento ay nagpapatunay na ang basketball ay hindi lang isang laro, kundi isang springboard patungo sa mas malaking bagay. Number 8. Johnny Abarrientos. Ang El Presidente ng Philippine Basketball. Si Johnny Abarrientos ay isa sa mga pinakasikat na point guard sa kasaysayan ng PBA. Kilala sa kanyang mabilis na dribble at sa kanyang kakayahang kontrolin ang laro. Pero bago pa man siya naging sikat, si Johnny ay lumaki sa isang simpleng pamilya sa probinsya na walang siguradong kinabukasan. Pero ang talento ni Johnny sa basketball ay nagbukas ng mga pinto na hindi niya inaasahan. Naging bida siya sa PBA, naging idol siya ng maraming kabataan, at naging inspirasyon siya ng mga batang nagnanais na sumunod sa kanyang yapak. At ngayon, si Johnny Abarrientos ay isa sa mga pinakaaktibong dating PBA players sa mundo ng coaching at basketball development. Ang kanyang kayamanan, hindi lang pinansyal, kundi ang kayamanan ng kaalaman at karanasan na ibinabahagi niya sa susunod na henerasyon ng mga manlalaro. Number 7. Danny Ildefonso. Ang pangalan ni Danny Ildefonso ay kilala sa buong Pilipinas bilang isa sa mga pinaka-versatile na manlalaro sa kasaysayan ng PBA. Si Danny ay lumaki sa isang mahirap na pamilya at ang basketball ang naging kanyang daan palabas sa kahirapan. Pero ang pinakakilala si Danny ngayon ay hindi lang dahil sa kanyang mga championship rings, kundi dahil sa kanyang matagumpay na pamilya na patuloy na nagdadala ng legacy ng Ildefonso sa Philippine basketball. Ang kanyang mga anak ay sumusunod na rin sa kanyang yapak at nagtatayo ng kanilang sariling pangalan sa mundo ng basketball. Mula sa isang batang lumaki sa kahirapan,
Si Danny Ildefonso ay naging isang icon ng Philippine basketball at isang inspiration para sa bawat batang nagnanais na sumunod sa kanyang yapak. Number 6. Jerry Codinera, ang Iceman ng Philippine basketball. Si Jerry Codinera ay isa sa mga pinakasikat na shooting guard sa kasaysayan ng PBA. Kilala sa kanyang malamig na pag-iisip sa ilalim ng pressure at sa kanyang kakayahang mag-score sa pinakakritikal na sandali. Pero bago pa man siya naging sikat, si Jerry ay lumaki sa isang simpleng pamilya na walang siguradong kinabukasan. Pero ang talento ni Jerry sa basketball ay nagbukas ng mga pinto na hindi niya inaasahan. At ngayon, si Jerry Codinera ay isa sa mga pinaka-respected na dating PBA players na patuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa susunod na henerasyon. Ang kanyang kwento, mula sa kahirapan patungo sa tagumpay, ay nagpapatunay na ang determinasyon at talento ay mas makapangyarihan kaysa sa kahit anong hadlang. Number 5. Bong Alvarez. Si Bong Alvarez ay isa sa mga pinakasikat na manlalaro sa kasaysayan ng PBA. Kilala sa kanyang lakas at kakayahang kontrolin ang paint area. Lumaki siya sa isang mahirap na pamilya at ang basketball ang naging kanyang tiket palabas sa kahirapan. Pero ang pinakakilala si Bong ngayon ay hindi lang dahil sa kanyang mga championship rings, kundi dahil sa kanyang matagumpay na karera pagkatapos ng basketball at sa kanyang mga negosyo na patuloy na lumalago. Mula sa isang batang walang siguradong kinabukasan, si Bong Alvarez ay naging isang matagumpay na negosyante at isang inspirasyon para sa bawat batang nagnanais na sumunod sa kanyang yapak. Number 4. Marlo Aquino, ang The Enforcer ng Philippine basketball. Si Marlo Aquino ay isa sa mga pinakasikat na big men sa kasaysayan ng PBA. Kilala sa kanyang lakas at kakayahang protektahan ang paint area. Pero bago pa man siya naging sikat, si Marlo ay lumaki sa isang mahirap na pamilya sa probinsya na walang siguradong kinabukasan. Pero ang talento ni Marlo sa basketball ay nagbukas ng mga pinto na hindi niya inaasahan. At ngayon, si Marlo Aquino ay isa sa mga pinaka-respected na dating PBA players na patuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa susunod na henerasyon. Ang kanyang kwento, mula sa kahirapan patungo sa tagumpay, ay nagpapatunay na ang determinasyon at talento ay mas makapangyarihan kaysa sa kahit anong hadlang sa buhay. Number 3. Robert Jaworski Jr. Ang anak ng Big J, si Robert Jaworski Jr. ay lumaki sa ilalim ng anino ng isa sa mga pinakasikat na basketball players sa kasaysayan ng Pilipinas. Pero kahit may sikat na ama, si Robert Jr. ay lumaki ng may sariling mga pagsubok at kailangan niyang patunayan ang kanyang sarili, hindi lang bilang anak ni Robert Jaworski, kundi bilang sariling manlalaro. At ginawa niya iyon. Naging matagumpay na manlalaro siya sa PBA at ngayon ay isa sa mga pinakakilalang personalidad sa Philippine sports. Ang kanyang kwento ay nagpapatunay na kahit may sikat na ama, kailangan mo pa ring patunayan ang iyong sarili sa pamamagitan ng iyong sariling pagsisikap at determinasyon. Number 2. June Mar Fajardo, ang The Kraken ng Philippine basketball. Si June Mar Fajardo ay isa sa mga pinakasikat na manlalaro sa kasaysayan ng PBA at ang pinaka-dominant na big man sa kasalukuyang henerasyon. Pero bago pa man siya naging sikat, si June Mar ay lumaki sa isang mahirap na pamilya sa Cebu na walang siguradong kinabukasan. Ang kanyang pamilya ay nagtitiyaga at ang basketball ang naging kanyang daan palabas sa kahirapan. Pero ang pinaka-nakaka-humbling na bagay tungkol kay June Mar ay hindi ang kanyang mga championship rings, hindi ang kanyang mga MVP awards, hindi ang kanyang mga records sa PBA, kundi ang katotohanan kahit naging sikat na siya, kahit naging mayaman na siya, nanatili siyang mababa ang loob, nanatiling ang parehong batang lumaki sa kahirapan sa Cebu. At ngayon, si June Mar Fajardo ay isa sa mga pinakamayamang PBA players sa kasalukuyan na may net worth na tinatayang 75 milyong piso mula sa isang batang walang siguradong kinabukasan sa Cebu hanggang sa isa sa mga pinaka-dominant na manlalaro sa kasaysayan ng PBA.
Iyon ang kwento ni Junmar Fajardo. Number 1. Freddie Webb. At ang number 1 sa ating listahan ay hindi lang isang dating PBA player. Si Freddie Webb ay isa sa mga pinakasikat na personalidad sa kasaysayan ng Philippine sports at sa kasaysayan ng Philippine politics. Lumaki siya sa isang mahirap na pamilya at ang basketball ang naging kanyang daan palabas sa kahirapan. Pero ang pinakakilala si Freddie Webb ngayon ay hindi lang dahil sa kanyang mga championship rings sa PBA, kundi dahil sa kanyang matagumpay na karera sa politika bilang isang dating senador ng Pilipinas at bilang isang public servant na naglingkod sa kanyang bansa sa loob ng maraming taon. Mula sa isang batang lumaki sa kahirapan, si Freddie Webb ay naging isang basketball icon, isang senador, at isang inspirasyon para sa bawat Pilipinong nagnanais na baguhin ang kanilang buhay. Ang kanyang kayamanan, hindi lang pinansyal, kundi ang kayamanan ng serbisyo, ng pagmamahal sa bansa, at ng legacy na iniwan niya sa bawat Pilipino. 10 manlalaro, 10 kwento ng kahirapan, 10 kwento ng tagumpay. Mula kay Alvin Patrimonio hanggang kay Freddie Webb, ang bawat isa sa kanila ay nagpatunay ng isang katotohanan, na ang kahirapan ay hindi isang hadlang. Ito ay isang pundasyon. Isang pundasyon ng determinasyon, ng pagsisikap, ng pangarap na hindi susuko, kahit gaano kahirap ang sitwasyon. Kaya sa susunod na marinig mo ang kwento ng isang batang mahirap na nagnanais na maging isang basketball player, huwag mo siyang pigilan. Huwag mong sabihing imposible. Dahil ang 10 manlalarong ito ay nagpatunay na ang pinakamahirap na simula ay maaaring maging pundasyon ng pinakamagandang kwento. Iyon ang tunay na aral ng 10 PBA players na ito. Sino sa 10 PBA players na ito ang pinaka-inspiring para sa iyo? I-comment mo sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa aming mga kwento. Salamat sa panood.